Kinabukasan ay kinausap ni Linda ang anak. Pinaalalahanan ito na ingatan ang sarili at mag-iingat lalo na sa tiyo Ruben niya. Nay, huwag kayo mag-alala, kayang-kaya ko ang sarili ko. Basta pangarap ko lang ay mabigyan kayo ng magandang buhay. Dumating na nga ang pasukan at nagsimula ng mag-aral si Mira. Linggo-linggo ay sa kiskisan niya kinukuha ang allowance gaya ng napagkasunduan. At bukod sa allowance ay may extra pang pera na binibigay si Ruben. Binilhan din ng laptop ang pamangkin. Basta kung ano ang alam niyang makakapagpasaya dito ay ibinibigay niya. Wala naman siyang asawa at sarili niya lang ang kita sa kiskisan. Isang araw ay tumawag si Jake kay Mira. Nagpapaalam ito na luluwas daw ng Maynila. Ipinasok daw ito ng pinsan niya ng trabaho. Kasabay noon ay mag-aaral din daw ito doon kapag nakaipon na. Kailan ang alis mo, Jake? Sa isang araw na nalungkot si Mira dahil doon. Magkita tayo, Mira, bago ako lumuwas. Agad namang pumayag ang dalaga. May kaibigan si Jake na ang mga magulang ay nasa abroad at nag-iisa lang sa bahay. Hindi sila maaring pumasok sa hotel dahil sa edad nila. Kaya nakiusap si Jake sa kaibigan niya na gamitin ang bahay o ara sa pagkikita nila ni Mira. Hindi pumasok si Mira ng araw na iyon. Dahil may mga naipon na pera ay ibinili niya ng mga damit, pati sapatos si Jake upang magamit sa pagtatrabaho. Mahal na mahal ni Mira si Jake. Sigurado siya na ito ang gusto niya makasama habang buhay. Kaya naman gusto niya rin na maramdaman ng binata iyon. Tulad ng palagi nilang ginagawa, ay nais ni Mira na mapaligaya si Jake sa araw na iyon sa paraang hindi masisira ang kanyang pagkababae. Ngunit iba ang iniisip ni Jake ng araw na iyon. Dahil ang nais niya bago siya umalis, ay makuha na ang pagkabirhen ni Mira. Matagal na silang magkasintahan at mahal na mahal niya ito. Hindi niya ito pinilit na ibigay ang sarili sa kanya. Ngunit natatakot siya na pag nagkalayo sila nito ay mahulog sa iba ang kasintahan niya. Gusto niyang makasigurado na siya ang makakauna dito. At yun ang hindi inaasahan ni Mira. Dumating nga ang araw ng kanilang pagkikita. Nauna si Jake sa bahay ng kaibigan. Ilang minuto lang ay dumating na din si Mira. Nagulat ito nang pagpasok niya pa lang ay agad siyang sinibasib ng halik ni Jake. Hindi naman siya tumanggi pa at nakipaglaban siya ng halikan dito. Maya-maya ay kumalas siya dito. Teka lang Jake, bakit parang nagmamadali ka? Mahaba pa ang oras natin saad ni Mira. Humalik itong muli at yumakap sa kanya. Mamimiss kasi kita pag nagkalayo tayo. Hay naku, kumain nga muna tayo. Nilabas ni Mira ang mga pagkain na dala niya pati ang mga pinamili niya para kay Jake. Matapos nilang kumain ay inaya ni Jake si Mira sa kwarto. Humiga si Jake at si Mira ay dumiretso sa banyo na nasa loob ng kwarto para maligo. Hindi nakatiis ang binata na maghantay lang sa kama kaya tumayo siya at sumunod sa loob ng banyo. Doon nga ay sinimulan agad nilang pakigayahin ng isa't isa. Tulad ng palaging ginagawa ni Jake kay Mira ay sa loob ng banyo ay ginawa niya. Ginawa ni Mira ang lahat upang mapaligya si Jake. Ipinaramdam niya rito ang init ng kanyang pagmamahal. Matapos ay naligo na sila at lumabas ng banyo. Pagkatapos ay siya naman ang pinaligaya ni Jake sa malambot na kama. Masayang-masaya at kontento si Mira sa mga ginawa ni Jake. Ang akala niya ay tapos na ito dahil parehas na silang nakaabot sa rurok. Ngunit hindi niya inasahan ang sunod na gagawin ni Jake. Ang plano nito na angkinin siya ng tuluyan. Malakas si Jake at may kalakihan ng katawan. Kaya naman nang dumagan sa kanya ito ay wala siyang nagawa. Tulad ng nais ni Jake ay nagawa niyang kunin ang pagkabirhen ng nobya. Ngunit habang ligayang-ligaya siya sa pag-angkin sa nobya, si Mira naman ay nabuo ang galit sa kanya. Ang tiwala na pinagkaloob niya rito ng matagal na panahon ay biglang nawala. Nasira ang pangarap niya at si Jake mismo ang gumawa noon. Humiga ang binata dahil sa pagod. Si Mira naman ay agad pumasok sa banyo at isinara iyon. At doon ay bumuhos ang luha at kumawala ang malakas na paghagulgol. Saka lang natauhan si Jake nang madinig ang malakas na iyak ni Mira. Kumatok ito ng kumatok sa pinto. Matapos ang ilang minutong pagkatok ay lumabas si Mira at isang malakas na sampal ang sumalubong kay Jake. Patawad Mira, patawad. Ngunit balewala na at wala nang pakialam ang dalaga. Agad itong nagbihis at iniwan ang binata na wala na ding nagawa. Ayaw umuwi ni Mira ng araw na iyon. Ayaw niyang makita ng mga magulang niya ang pag-iyak niya. Kahit ganun ang ginawa ni Jake ay nais niya pa din itong protektahan. Litong-lito siya at di alam kung saan pupunta. Hanggang sa dalhin siya ng kanyang mga paa sa bahay ng kanyang lola. Wala siyang maayos na kaisipan. Hindi niya alam bakit doon siya dinala ng kanyang mga paa. Nang makapasok siya ng bahay ay agad siyang nakita ng kanyang lola. Niyakap siya nito umiiyak at waring sabik na makita siya. Matagal na kitang gustong makita, Apo. Noon pa man ay hinihiling ko na kay Ruben na puntahan ang mga magulang mo para humingi ng tawad at makita ka. Pero ayaw niya na makausap ko ang nanay at tatay mo. Mahina na ako at nais kong bumawi sa inyo bago ako mawala sa mundo. Nagyakapan ng maglola.
Noon ay nalaman ni Mira ang lahat, na si Tiyong Ruben lang pala niya ang humahadlang, maibigay ng lola niya ang nararapat para sa kanila. Dahil doon ay mas lalo pang nabuo ang pasya niya na gawin na ang plano niya, ang pagbayarin si Ruben. Iniwan pansamantala ni Mira ang lola, at nangakong babalikan ito kapag naayos na niya ang lahat. Pinilit maging normal ni Mira sa harap ng mga magulang niya. Ayaw niyang makahalata ang mga ito, at ayaw niyang magkaroon ng hadlang sa balak niya. Isang araw na umalis ang nanay niya at ang tatay niya ay abala sa bukid. Tinawagan niya ang Tio Ruben niya. Kunwari ay kinakamusta niya. Sinabi niyang hindi siya makapunta para kunin ang allowance niya. Dahil masama ang pakiramdam niya, binanggit niya din na umalis ang nanay niya. Nakasilip naman ng pagkakataon si Ruben. Agad itong bumili ng mga prutas at gamot para kay Mira. Malaki-laki na ang inuubos niya para kay Mira at sa panunuyo dito, ngunit wala pa rin siyang nakukuha. Yung iniisip niya noon na bibigay ang pamangkin ay mukhang hindi na mangyayari, at kung hindi siya gagawa ng paraan ay hindi niya ito maangkin. Yun ang nasa isip niya ng mga oras na yon. Kaya ang ayaw niyang sayangin ang pagkakataon. Dumating si Ruben kila Mira at pinapasok naman siya ng pamangkin. Ipinaghanda siya ng merienda at umupo sila sa sofa. Hindi ito mapakali si Ruben. Maya-maya ay tumabi ito kay Mira, lumayo siya ng bahagya. Bago kay Ruben ang pag-iwas ni Mira. Dahil kapag nasa kiskisan naman, ay hindi ito uniiwas pag tinatabihan niya. Ikinainis yun ni Ruben. Hinawakan niya ang kamay ni Mira at hinatak papalapit sa kanya. Nagpumiglas si Mira ngunit niyakap siya nito at pinaghahalikan. Hanggang sa mapahiga na siya sa sofa, patuloy ang tiyuhin sa ginagawa nito kahit na nagmamakaawa na siya. Ginamit ang lakas upang tuluyang maalis ang damit ng pamangkin. Bahagyang huminto si Mira sa pagpupumiglas at nagpanggap ng hindi pagtutol. Ngumiti si Ruben na parang demonyo. Sabi ko na nga ba't bibigay ka din sad nito? Nang huhubarin na nito ang kanyang damit ay nakakita ng pagkakataon si Mira. Naabot niya ang walis tambo na nasa tabi ng sofa at hinatawang tiyuhin at agad siyang kumawala dito. Kinuha niya ang cellphone na nakapatong sa lamesa at tumakbo palabas ng bahay. Si Ruben naman ay agad ding umalis matapos ang pangyayari. Kalahating oras pa lang na nakararating ni Ruben sa kiskisan nang may dumating na mga pulis. Inaresto ito dahil sa tangkang panggagahasa sa pamangkin. Malakas ang ebidensya. Nakunan ng video ang lahat ng nangyari dahil bago pa lang siya makarating kila Mira ay naset na nito ang kamera ng cellphone niya. Natapos magbigay ng salaysay ay tumungo si Mira sa kanyang lola. Isinama niya sa kanila at doon ay pinagtapat na niya sa ama at ina ang nangyari. Humingi ng tawad ang matanda sa mag-asawa. Sinabi nito na noon pa niya iyon gustong gawin, kaso ay pinipigil ni Ruben na makapunta siya sa kanila. Agad naman napatawad ni Ruben at Linda ang kanilang ina at biyenan. Makalipas ang ilang taon, nasa ilalim ng puno si Jake at nakaupo, kung saan sila madalas magtagpo ni Mira nang may tumawag mula sa likuran niya. Papa ang sabi nito. Isang batang lalaki ang nakita niya sa paglingon niya. Nagulat siya at nagtaka. Maya-maya ay isang pamilyar na figura ang lumapit sa bata. Nagkatitigan sila. Si Mira na noon ay akay na ang bata. Tumingin si Jake sa bata at muli ay tumitig kay Mira. Nagtatanong ang mga mata nito. Nguniti si Mira sa kanya. At doon ay naiintindihan na niya na anak niya ang bata. Kinarga ni Jake ang bata at nagyakap sila kasama si Jaira. Ang batang bunga ng ginawa ni Jake noon kay Mira. Ang batang din yun ang dahilan kung nga bakit nanumbalik ang pagmamahal ni Mira kay Jake. Namuhay sila na masaya sa pagpapalago ng kanilang palayan at ang noon ay sarili na nilang negosyo, nakiskisan